check 1:00 ng tanghali. At nandito tayo ngayon sa paakyat ng Kaliraya, kung saan maghahanap ako ng pagkakampingan at doon ako mag-e-edit. Dahil sa bahay, ang ingay ng mga alaga ko. Ang sinama ko lang ngayon ay dalawa. Itong si Nanay at saka si Kopi. Nang sa ganun ay makapagtapos ako ng edit. Ang hirap kasi na mag-edit na maingay yung kapaligiran, hindi ako makapag-concentrate ba. Kaya iniwan ko yung dalawa kong barakong magulo ron. Okay, at tayo paakyat na. Marami-rami naman tayong kargada, pero nabawasan naman yung mga dala-dala natin. At isang gabi lang naman tayo dito para makapagtapos lang ako ng aking ine-edit. At kung napanood nyo yung Harvest Hills, ay dito ko ine-edit yun, sa kung saan camping site tayo magkakamping. Saka gusto ko na rin matesting si Guapa dito sa paakyat mismo ng Kaliraya. Although maingay din to si Nanay, pero at least iisa lang yung susuwayin ko, or eto si Kopi, mabilis lang naman suwayin eh. Butit gumanda ang panahon, maaraw. Naalala nyo ba yung ating pinagkampingan? Yung time na kinuha yung tuktok. Yung first motocamping natin, yung dito sa may Anika. So dun sa parting yun, dun tayo magkakamping at may nakita na ako. Kaya rin tayo nakapag-motocamping sa Anika dahil doon ko rin binalak noon na mag-tuk-tuk camping. Kaso, ang mahal ng tuk-tuk camping doon, nasa 1,000. Kaya nag-try na rin ako na mag-motocamping doon dahil mas mura. Ngayon, itong tuk-tuk natin, dadalhin natin doon. Pero, doon tayo sa camping site na mura din kahit na tuk-tuk camping tayo. Namiss ko rin naman puntahan tong Kaliraya. Ayos lang kayong dalawa dyan? Tahimik kayo ngayon tahimik yung dalawa. Pero mamaya, maingay yan. Pagka nakakita ng ibang tao, nalalapit dito sa tuktok. Bukod sa dadayo tayo para mag-edit, ay may papakita rin pala ako sa inyo na siguro nakikita nyo na to or napupunan nyo na sa mga nakaraan nating biyahe at camping. Alam ko na meron na nagko-comment at nagtatanong tungkol dun sa nakikita nila na gamit-gamit ng mga alaga ko. Pinalawak pala yung rito, yung mismong kalsada Tama naman na paluwakin kasi may mga dumadaan din dito na malalaking sasakyan. At pagdating dito sa kurbadahan ay kung 2 lanes lang, medyo delikado, lalo kung magkasalubong. Ramdam ko hindi nahihirapan si Guapa, naka pa nga ako kwarta, naka 4th gear, kurbadahan na paakyat Ibig sabihin, hindi ganong katarikan pagka pupunta kayo dito sa mismong Kaliraya. Kayang-kaya ng kahit anong sasakyan. Ay tulog si Nanay. Mukhang nag-iipon ng lakas para mamaya ay may bago dito May ATV na na parang truck. Ang ganda. Go-kart, off-road go-kart truck. Ang ganda, ayos may energy na ulit si Nanay nananahol na ulit ito na. Welcome back. Again and again and again to Kaliraya Lake. Sarap ng hangin. Nabuhayan bigla itong dalawang to. Ang silip dun sa lawa. Na-miss nyo ba to? Nakapunta na rin naman kayo dito Pero nung natin, motocamping, nung Anika, si Kopi lang naman ang kasama ko nun ngayon, si Nanay makakarating na din doon, malapit. Ito yung isa sa rason kung bakit babalik-balikan mo itong Kaliraya. Kahit nasabihin mong man-made lake siya, maganda pa rin Sarap ng hangin. Yun naman sa Anika is Lumot Lake. Magkaiba ang Kaliraya Lake sa Lumot Lake. Pero parehas siyang sakop ng Cabinti, Laguna. Siya, diretso na muna tayo. At pagdating dun sa mayroong kanto mismo ng papasok ng Anika, dun din naman tayo. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Forever young.
Parang lagpas na yata tayo dun sa lilikuan. Nalimutan ko kasi dalhin yung isang cellphone ko kaya wala tayong mapa. Palabas na tayo ng mismong yung arko tanda ko na ito yung mismong yung Lumot Lake. Pag lumagpas tayo dun sa arko na yon, ito na yung mismong yung sa may Anika Yan lagpas tayo, balik tayo. Lumagpas tayo ng kaunti yan. Pagka narating mo na kasi itong arko na welcome to Barangay Mahipon, lumagpas ka na kung doon ka galing sa kabila, sa Kaliraya. Pero kung dito ka naman galing, ibig sabihin, diretso ka pa ng kaunti. Anong barangay? Yung sa may Anika? Doon, lakas ka. Doon! Mali pala, kala ko ako, lumagpas na ako. Pinasukan mo dati. Okay. Ito, sir. Awan. Salamat, sir. Thank you. Kala ko lumagpas na ako Kopi ba to? Si Kopi po. Nagulat ako, kilala mo yung alaga ko Ano pangalan niyo, sir? Anthony. Nice to meet you, sir. Sige po, doon pa ang El Campamento. Inawawan. Okay, sige. Salamat. Okay. Akala ko lagpas na ako. Balik pala tayo, diretso pa pala. Kasi nakita ko na kagad tong Barangay Mahipon natatanong ko na dito yung yung mismong Anika. Eto pala dito sa parting to. Buti nakilala ko ni Sir Anthony. Lagi daw niya akong pinapanood. Salamat kay Sir Anthony. At nagulat kasi ako, bigla niyang tinawag. Sabi niya, "Hi, Kopi." Kaya napalingon agad ako. Tumitingin ako sa mapa. Eto na nga yun. Ang alam ko kasi, malawak yung kalsada. Hindi gaanong mabahay sa labas. Yung papasok na kanto. Dito kasi sa kaliwa yun May mga signages na nakalagay doon kung anong mga campsite yung papasok doon sa loob. Walaan Diyos, nalilito na ako. Gano'n lang ako katagal na hindi nakabalik Naliligaw na kagad ako. Ito na yung kanto. Tama, ito. This way to El Campamento, tsaka yung Anika Happiness. Ngayon natin dadaanan to ng tuktok na ang gamit natin at sarili pa natin. Ang kagandahan kasi dun sa yung sa katapat ng Anika Hanes is mura din kahit tuktok camping, 350 pesos. Ano na yun? Free na yung yung tent pitching, mga ganon. Wala ka na ibang babayaran, yun na yun, 350 pesos. Ay nung sa Anika naman tayo, ang moto camping is 300 pesos, di ba? Okay na rin. Ayos kayong dalawa dyan, Ano yung gitna? Ay! Tumagilid tayo dun, Ano yung gitna? May lubog. Ito, meron na naman lubog sa gitna. Teka lang. Ano yung diskarte? Dito tayo. Wala, umano yung ating gulong. Maputik. Lulubog ng lulubog to. Wait lang. Lubog yun. Hirap naman ngayon ang daan dito. Baka meron tayo makakatulong dito. Teka lang. Ay, parehas na gulong pala. Lumubog. Dapat may ko yung isang pa ko yung isa. Para kahit papano may kumamot na gulong. Okay. Okay. All goods. Buti malapit-lapit yung kaliwang gulong dun sa may semento. At least kahit papano merong kakapitan. Ito lang ang pagka sa three-wheeler, yung dadaanan mo, ang sementado lang ay kaliwat kanan, tapos yung gitna hindi. Kasi nasa gitna yung isa nating gulong, yung sa harapan Akala ko tatagal tayo dun. Akala ko maghahanap tayo ng ng tatawagin ng tulong Punta mo Ay nako, dahan-dahan tayo. Yung gitna talaga ang problema natin sa gantong daan Uy. Kaya lumalaban. Putik-putik ka na naman si Guwapa. Ay nako. Na nga sinasabi ko. Kaya naman. Tayo
umalis dito. Teka lang. Okay. Teka lang, teka lang. Check ko lang yung ano natin, radiator. Baka sumayad. Ay, grabe yung kinamot oh. Malambot kasi yung sa gitna eh. Oh. Yan ang problema natin eh. Oh, ito oh, tingnan mo. Ay matubig-tubig pa. Medyo na-challenge si ano ron ah, si Guapa. Sana dito okay na, tuyo na yung gitna. Ay. Ay. Ay, tumatagilid. Kargado pa si Guapa niyan ha. Malapit na, ito na. Konti na lang. Oy. Uy, ang lalim nun. Lang dyan yan. Ito na yung Anicanes sa kaliwa. El Campamento itong kanan. Ito na yung lilikuan natin. Halos tapatan lang naman sila eh. Napasabak tayo nung wala sa oras na. Ito na, dito tayo. El Campamento de Flores Campsite. Okay, dito tayo. Medyo malayo lang siya sa mismong lawa. Kasi ang sabi sa akin is merong platform na doon tayo magtatayo. Okay naman dito. Pero sana lang, wag lang mabahura si Guapa. Yun lang naman ang sa akin. Hanin ko muna kung sinong pwedeng kontakin dito para makapag setup na tayo. At nasa ganun na yung maumpisahan ko na rin makapag-edit. At para may pakita ko na sa inyo yung sinasabi ko. Alas 2 ng tanghali at nakarating na rin tayo dito at natanong ko na si ate, pagka dito pala sa merong platform is iba ang bayad. So parang nagkar-camping ka. So parang nasa 1,000 din, mga ganon. So ang mangyayari, ang gagawin natin, yung mga gamit natin, nahakotin natin. And then dun sa may parting looban doon, nakita ko na naman kanina, doon tayo magka-camping. Doon tayo magte-tent pitching. So 280 pesos ang sabi ni ma'am. And ang check-in time pala dito ay alas 10 ng umaga hanggang sa hapon na. Kung anong oras kayo dumating, maalin man doon, basta nasa sa inyo na. Basta alas 10 ng umaga hanggang hapon. Basta ang check-out time is alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali. Kinabukasan ha. Oh. Tingnan nyo nga pala yung sinabak ni Guapa oh. Tingnan nyo yung putek oh. Grabe no. Tapos yung likuran natin oh. Okay, kailangan ulit natin to i-5 peso car wash. Sa oras na pauwi tayo at sasabak pa tayo pag ano no. Pabalik, palabas. So, tingnan nyo. Paghakot ko ngayon, lilinisan ko na rin to. Nasa ganon, hindi matuyo yung putik na naandito. At nasa ganon, hindi ganon yung itsura ni Guapa. Grabe. Pakita ko na rin pala sa inyo yung itsura dito. Yan, ganito itsura dito. Oh. Yan, ito yung kabilang parte ng Anica Happiness, ang El Campamento. So yung mga yun, pinaparentahan din yung mga yun. Yung mga parang tipihat na naan sa baba. Ayun, meron sa gitnang bonfire. Sabi ko, dapat dito ako pupesto. Sabi ni ate, mainit daw. At least doon, sa medyo una-una, medyo merong dalawang puno na sa atin, nakasilong tayo. May mga duyan-duyan pa ako nakikita doon. Siya, hakot muna tayo. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. Sa wakas, nakatapos din. Halos 1 oras ako nag-setup nung tent at saka ng mga gamit. At nalinis ko rin naman yung gulong ni Guapa. Kahit papaano natanggal na yung mga makakapal na putik. Pwede na ulit siya isabak bukas. Palabas. Sana maayos ang ating paglabas bukas. Kayang-kaya naman yan ni Guapa. Buti na lang kamo, no? Malaki yung gulong ni Guapa. Imagine,
kung maliit yung gulong, yung dating tuktok na gamit natin. Sigurado na hindi na siguro makakaalis sa bahura yun. Buti nga kanina nung umano pares yung gulong sa putikan, nakaalis din naman agad si Guwapa. Kahit na medyo struggle, nakaalis naman ng mag-isa nang walang tumutulak, di ba? Malakas talaga si Guwapa. O ano, tara na. At iniwan ko na muna itong dalawa kanina dito at para walang magulo sa pagsisetup ko dun. Makakapagpahipahinga na rin. Medyo nagugutom ako, gusto ko na rin kumain ng merienda. Pero di naman tayo magluluto ng mga patagal lutuin. Simpleng kain lang yung gagawin natin ngayon. Dahil ang dinayo nga natin ay makapag-edit sa tahimik na lugar. Tamang-tama naman at solo natin yung lugar. Siya, iwanan muna natin si Guwapa dyan. Hoy, tara na. At naghihintay na yung ano nyo doon, higaan nyo. Isang cot bed nga lang pala yung dala ko. Ay hindi, yun nga palang ano, yung ipapakita ko sa inyo na isa pa. O dyan. Dito, putit solo natin at kahit maingay kayo, walang mabubulahaw. Tirik na yung araw. Bininyagan agad, umihi na kaagad oh. So dito sa tabi ng El Campamento is ibang resort na ulit yan or ibang campsite. Hindi ko lang alam kung anong pangalan. Dito. Teka lang. Magpasok ka na agad sa tent. Diyan lang sa tent ha. Ay teka lang, diaper nyo nga pala. Mag-diaper. Baka umihi kayo. O doon muna kayo sa cotbed ko. Tsaka dyan sa cotbed nyo. Talagang akit naman agad si nanay eh. Nagtataka kayo, hindi ko tinatanggal yung shades. Ito yung panahon na meron pa rin ang ano yung mata ko. Para hindi kasi maanuhan ng dumi. Kaya hindi ko matanggal-tanggal. Baka nagtataka kayo kung bakit cotbed yung dinala ko. Kasi kung yung airbed ang dala ko, wala na akong gaanong paglalagyan ng gamit dito sa area na to. So masasakop na lahat to ng airbed. Kung cotbed lang, okay na. Kasi may mga gamit pa ako eh. At saka, dalawa yung kasama ko eh. Buti kung isa lang ang kasama ko. Lalo pa ito, magulo to si nanay. Husgahan nyo nga yung ano ko, yung groom ko kay nanay. Okay ba yung groom? Nanay, parang lumalaki na naman ng tiyan ha. Ikaw nadali ni Jarvis? Wag na magpapaano ha. So sino dito sa cotbed nyo? Ito unang ko. Hindi ko pa alam kung mamayang gabi malamig dito kaya hindi ko na dinala yung mismong sleeping bag. Malaman natin mamayang gabi. Tingnan nyo, tinanggal ko yung gamit ko doon sa cotbed nila. Lumipat agad si nanay. Paano naman si Kopi? Walang higaan. Mamaya, wait lang ha. So bago ko ipakita sa inyo to ay gusto ko munang magpasalamat sa Autas. Kung saan sila rin yung nagpadala sa atin nitong Autas telescopic lantern na siyang lagi nating gamit sa camping. Lalo na pagdating ng gabi. Napakalaking bagay nito para sa ating mga nagka-camping. Ngayon, ito yung bagong produkto nila na kung tawagin ay Autas Jessigo Outdogs Airpad. So sa pangalan pa lang ay alam nyo na kagad, Airpad meaning pad or higaan to. Dapat nga airbed eh. Kasi parang airbed para sa mga alaga nating fur babies. Swerte naman ng mga alaga ko, may sarili na silang airbed. Kung sino pa yung nambutas ng aming airbed, sila pa yung may sarili ngayon. Eto. So nakatiklop lang siya and hahanginan lang siya. And then ang kagandahan dito, parang yung sa tent natin, kapag ka siya ay nakatiklop, meron kang pantali sa kanya para hindi siya basta-basta matanggal. Nung unang makita ko to, sabi ko ano to? Nung nasa bahay ako, akala ko kung ano. Nung maanuhan ko, bay, maganda pala. Ito. Autas. Yan, ganito siya kalaki. Pero meron pang mas malaki dito kung mas malaki pa yung mga fur babies nyo. Dahil ang alaga ko naman, yung mga mini dogs lang naman, pwede na to sa kanila. So, ipapakita ko sa inyo, ito ay removable yung kanyang mismong cover. Kung saan, kahit na ito ay kutkutin ng aking alaga, katulad ng ginawa sa airbed namin na nabutas, ito sigurado ako na hindi agad to basta-basta mabubutas. At ang kagandahan pa dito is detachable siya, pwede mo siyang tanggalin. Kung halimbawang madumi, ay pwede mo kaagad siyang hugasan at mabilis lang naman din to matuyo. Ang nakikita ko yung ginamit na material sa kanya, alam niyo yung sa inflatable na pool, mga ganon, at saka yung sa mga inflatable boat, ayun. Ganun yung material niya, makapal. Hindi siya basta-basta mabubutas kahit na medyo matusok siya ng kuko ng ating mga alaga. Sa oras na tanggal yung mismong cover, makikita nyo dito yung isang logo na nakalagay is Autas Outdogs Airbed. Then sa likod, meron din siyang cover. Palabuhin na natin So dito sa may parting ulo na ng mismong airpad ay nandito yung inlet or yung kung saan ka magpapasok ng hangin. Update natin.
Tingnan nyo kung gaano kabilis mag-inflate. Bilis oh. Ilang segundo lang eh. Wala pang 1 minuto. Ayan, oh, inflate na siya. At kung halimbawa naman is napasobra yung hangin nyo, sobrang tigas na, huwag kayong mag-alala. Pwede naman siya agad bawasan dito. Hindi mo na kailangan buksan para maalis yung hangin. Kahit paunti-unting singaw lang. Ito, push mo lang. Oh, di ba? Ayos. Ito yung magiging itsura niya pagka inayos na natin yung mismong AirPod. So dito sa may gilid, meron lang siyang lock kung saan i-connect mo siya dito sa may ulunan. Tapos ito naman sa may ilalim is dito mo siya i-hook. At ganun din sa kabila, meron din siyang lock dito. Saan doon mo rin i-connect yung kabila. At tapos na kaagad. Ganun lang siya kabilis, oh. So itong ating cover is mabilis lang naman ilagay ulit to. Kung saan meron siya dito sa may parting ulunan na paglalagyan mismo nitong mga buttons na to. Yung zipper naman niya parang zipper lang din ng ng mismong jacket yung kinakabit, kaya mabilis lang. Okay, tapos na oh. Napakaganda. Ito, napakita ko na to kay Kopi. Tuwan-tuwa si Kopi dito eh. Ang kagandahan dito, bukod sa AirPod siya or airbed ng ating mga alaga, pwede mo rin siyang gamitin as bangka ng ating mga alaga kasi waterproof siya eh. Di naman siya basta-basta tipong papasukan ng tubig. Katulad nito ni Kopi, di naman marunong tong lumangoy. So pwede na ito. Kaysa gamitan ko pa siya ng life vest. So meron siyang handle dito sa kaliwa at sa kanan kung saan pwede mo labitin ng ganyan. Oh. So dahil meron siyang kasamang pegs. So halimbawa, nandito tayo sa camping at dito mo napiling ilagay itong ating AirPod. So meron siya ditong tali kung saan dito mo ilalagay ito. Parang sa ganoon, hindi siya basta-basta dadalhin ng hangin or ng ating alaga kung saan man niya biglang naisipan dalhin. Lalagay mo lang siya dito. All goods, di ba? Ang ganda. Kopi, bagong higaan. Kumakawag-kawag ang buntot. Gusto. Inagawang ka ni nanay. O, tamo. Baka si nanay pa ang umano rito. Humiga. O, dito sa kabila. O, ayan. Higaan. O, sinong unang gustong sumubok? Gusto. Oh, may higaan na si Kopi. Meron din si nanay. O, di ba? O, naka-electric pan pa. Ang saya naman. Ikaw rin gusto mo ng ganito, airbed? Ha? Gusto mo ng ganito? Nakakatuwa, ang saya nila. Itsura lang hindi masaya pero masaya yan. Kopi. Aagawan yata ni nanay. Pwede naman kayong dalawa, kasya naman yata kayong dalawa. Gusto mo dyan talaga sa cot bed. Siya, sige. Kung yan ang gusto mo eh. Okay, ayos Magagamit pa namin to sa mga susunod na biyahe. Okay, tapos na ako mag-setup ng ating editing area. Ay, mag-e-edit na ako at nilipat ko yung Blue Yeti dito eh. Kanina nandito to sa kabila. Nilipat ko dito para na sa ganon, yung sa kanan kasi saksakan ng laptop para hindi gaanong mahalayo ang lalakbayin ng wire papunta dito sa mismong Blue Yeti. Tingnan nyo kung gaano ako kabilis ililipat ng Outdogs AirPod ng Outas papunta rito. Kahit na naandyan si Kopi. Kopi, lipat ikaw. Dito ka. Kahit nakasakay pa siya bilis lang eh. Doon ka. Ay, gusto ni nanay. Wala, doon ka sa cot bed umunang inagawa mo si Kopi dun eh. Tingnan nyo, umaano na rin si nanay Ay, gusto niya rito. Ay, dyan ka na una sa cot bed. Dyan ka unang humiga eh. Magsalang na rin pala ako ng siomay para habang nag-e-edit ako ay meron akong makakain pag nagutom. Ay, butit hindi gaanong mahangin dito kaya hindi ko na nilagyan ng harang. Yung ganito kalaki, holiday siomay. 3, 6, 9, 12, 15 piraso. Sakto dito sa isang lagayan ko. Syempre di ko na malilimutan ang pritong bawang. Dami nga Medyo magpapalaman lang ako ng aking tiyan. Maglalaman pala ng aking tiyan. Magpapalaman? Toyo at saka kalamansi. Tamang pahiyang lang muna. Para naman marami pa tayong kakainin mamaya. Maliit lang na butas para sa ating bawang. Let's see. Tingnan nyo. Mas masarap ngayon yung siomay ko. Goods.
Oras na. Maubusan ka pa. Ayaw mo, duwag. Ayos din pala rito. Akala ko dun lang sa labas yung mismong CR or yung bathroom. So ito yung pwesto natin. Ayun meron din pala dito. Napakalapit lang. Ihawan, tapos nandun yung kitchen or yung lababo. Ay kung makikita nyo rito, ayan. Pwede rin yata rito tumambay-tambay sa mga yan. Pera lang, ewan ko lang dito. Sinarado Pero yung naandun, meron din dong floating cottage. Tapos yung mga parang kubo-kubo. And doon meron pang isang CR, ayun Tapos nakita ko dito na merong saksakan. Ayan pwede kayong magsaksak dito. Ito yung switch ng ilaw. Makikita natin kung ano itsura sa gabi nitong El Campamento na campsite. Ito kayo mag-i-edit lang muna. Aba, at bakit magkatabi na kayong dalawa dyan? Wala. Mas nagustuhan nyo na yung yung outdoor airpad, no? O, dyan lang, mamaya pa. Sige, dun muna kayo sa inyong bagong higaan. 7:30 ng gabi at nagpapainit na ulit ako ng aking siomay. Pinapainit ko na ulit ang aking pagkain. Ba't nandito ka? Ba't lumabas ka? Sabi ko wag lalabas nagugutom na. Talaga naman. Oh, wait lang. Talagang pagka sinabing kakain, hindi makapag-intay. O, tamo, pati ito si nanay, Diyan lang muna, hintayin nyo ako. Hintay lang. Talaga naman. Yung wire kasi, sumabit ka. Sige. Ang gugulo, ha. Lalabas pa. Wait lang. Hintayin nyo ako dyan, wait lang. Nagpe-prepare na ako ng pagkain nila, Tig-tatlong sausage. Ito yung sausage na natira nung huling biyahe natin. Tapos kailangan ko muna ibabad sa sa tubig para lumambot. Ay, wag mo sirain yan, wag mo sirain. Mag-intay, matuto mag-intay. Ay, wag mo sirain yung tent, ha. Ito na, mga boss, wait lang. Uy, wag mo anuhin yung tent, ha. Masira yung tent. Ito na. Sinanay muna, sinanay dito. Ito iyo, copy. Ito na ang iyo, Diyan na lang kayo sa loob kumain. Huwag nang lumabas. Dito. Hindi naman malaman kung kakainin. May sausage yan. Kakulay lang kasi nung dry nyo. Huwag magkalat, ha. Huwag piliin ko. Pita mo, pinipili mo na kagad. Pati ikaw, nanay. Ubus yan, ha. Itong mga to, kala mo naman hindi pa kakainin. Kung makikita nyo nga pala, ganito ang itsura dito pagkagabi. Ayan yung ilaw dito sa akin. Siguro mas marami pang ilaw yan. Hindi na lang binuksan ni ate kasi solo lang naman ako dito Yung palang bahay na yun ay tindahan din yan. Kung halimbawa meron kayong bibilin, meron naman siguro dyan. Kanina mga alas 6 nararamdaman ko ng lamig. Kaya nagsuot na rin ako ng jacket. Ang nalimutan ko ay yung jogger pants. Wala akong jogging pants, ang lamig Ito na lang muna, hindi na muna ako magkakanin. Kung magkanin man ako siguro bukas bago umalis. May tinapay naman akong dala para sa agahan natin bukas Doon sa ine-edit ko sa halos ilang oras ba? 2 oras at kalahati na ako nag-e-edit ay nasa 23 minutes na yung video, yung haba ng video na na-edit ko. Biro nyo kung gaano katagal mag-edit. Hindi pa tapos yun, ha. Ano pa lang yun, yung video pa lang yun, panay cut lang, drone shot at saka ibang camera, wala pang music yun. Ayan, ubos yan, ha. At mukhang makakatapos naman ako dahil nung dinala ko tong ating Blue Yeti AC60 tsaka B80 is full charge ng 100%. Ngayon, mataas pa. Nasa 81% pa yung charge ng ating Blue Yeti at nagcha-charge pa ako niyan, ha. Nice, nanay, ubos. Ubos yan. Mamaya, ha, pag pupupo, magsabi, ha. Hindi dyan pupupo, ha. Ubos yan, kopi.
Oh, nice. Ubus parehas ha. O, lagyan ko na ng tubig ha. O, tubig. Kung iinom ha. O, dito lang ha. Oh, inagawa mo na si Kopi ng ihigaan. Ba't diyan ka na nakahiga? Kanina dito ka. Ngayon, diyan ka naman sa bagong higaan. Talaga naman. Ang tama pinagagawa nito ni nanay oh. Yan, kaya nabubutas yung airbed ko nun eh. Ganyan yung ginagawa ni Kopi. O, ganyan. Ginaganyan oh. O, tingnan nyo. Dahil meron pa siyang cover na ganito, hindi basta-basta may scratch nung kanilang mga kuko kahit mahaba or tumusok. Di ba? Ula ko naman ay matatapos ko itong aking ine-edit. At saka kailangan ko talagang tapusin. Kasi mas kalmado ako ngayon na mag-edit eh. Ang hirap kasi talaga mag-edit kapag ka magulo yung isip mo, magulo sa bahay, magulo yung mga alaga, di ba? As content creator, ito yung pinaka-challenging para sa akin yung pag-e-edit. Kasi dyan lalabas yung yung pinaka-final product ng iyong video. Kung anong kahihinatnan ng video mo, kung anong magiging resulta, kung madami bang manonood, marami bang masasiyahan, di ba? Kaya mas maganda talaga na kapag ka nag-e-edit is dun ako sa lugar na tahimik. Yung tipong makakapag-focus ako mismo sa ginagawa ko. Kasi ang hirap kasi mag-edit kapag ka may distraction sa paligid. Ako pa naman yung kung mag-edit, hindi lang basta edit para lang may upload. Talagang bawat video na ina-upload ko is talagang binibigyan ko ng oras, yung effort ko. Yun bang gusto kong iparamdam sa lahat ng mga nanonood ng videos ko. Yung kumalma ba? Paano ako kakalma? Kung sa mismong pag-e-edit pa lang hindi ako nakakakalma. Di ba? Ang hirap ng ganun. Kaya saludo rin sa mga katulad ko na one-man team. Na ikaw yung vlogger, ikaw yung cameraman, ikaw yung drone pilot, at ikaw rin yung nag-e-edit ng video mo. Saludo rin ako sa iyo. Sa totoo lang, sa paggawa ng vlog, bago may upload, 30% yung pagbablog, and then lahat ng proseso is 70% doon mismo sa pag-e-edit na pupunta. Kung gaano katagal bago matapos ang isang vlog. Kasi hindi naman yung tipong vlog ka lang ng vlog, tapos upload na lang. Hindi ganon. Ine-edit pa namin yan. Okay na ako. Minatira pa akong 4 na pirasong siomay. Pero okay, all goods na yung chunk ko. Maya-maya na ulit ako kakain. Ay. At dahil tumahimik na rin naman itong mga alaga ko at nakakain na rin, makakapag-edit na ulit ako na maayos. Tingnan ko kung anong oras ako aabutin sa pag-e-edit nitong harvest seals na to. At oras na matapos ko na to, bukas pag uwi ko, ay i-upload ko na lang sa bahay. Siyempre hindi na dito. At siguradong matatagalan palalo. Always on my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. I thought of you, hoping that the ripples would make you notice me. And now you're here, sunlight on the ripples. Somehow you noticed me. Good morning! At alas 6 ng umaga, ako ay gumising na. Pero kagabi, alas 12 na ng hating gabi ako nakatulog. May nabasa kasi ako dito na alas 10 hanggang alas 7, ang rules ng camper, quiet time. Ayan o. Kaya nung alas 10, hininaan ko na yung volume at tinapos ko lang yung mismong video. Pero ngayon, yung music na lang at tatapusin ko na talaga. At saka nakaramdam rin ako hilab ng tiyan Kaya nag-CR na din ako. Habang nag-CR ako, bukas yung pinto. Kasi ang inaalala ko, baka
lumabas itong si Kopi o kaya si Nanay. Tama nga ako ng hinala, hindi ako nagkamali. Ayan, lumabas siya, nakita ko, dahan-dahan siyang lumabas, sunod, sumisilip-silip. Nang tinawag ko, hinanap niya kung nasan ako. Umihi na yata ito eh. Umihi na nga. Hindi ko alam kung pumupo. Kagabi, pinapadumi ko sa labas. Ang lamig, hindi rin siguro makadumi. Pumunta rin naman ako kagabi sa tuktok para kunin yung sleeping bag. At ang lamig din pala talaga dito. Akala ko, simpleng lamig lang. Tingnan nyo naman yung isa, si Nanay, tulog pa. Ayun nandun sa bagong higaan. Yung cot bed nila, nilagyan ko na ng bag. Kasi kagabi, nung makita ko na matutulog na ako, magkatabi na yung dalawa. Magkatabi yung dalawang magnanay. At talagang nagustuhan nila yung out dog AirPod. Okay, Kopi, huwag ka na dyan pumunta. Diaper mo, kung yan ay may ihi na. Puno na ng ihi. Halika, bumalik ka na ron. Gala ka kagad ng gala, nakakarami ka. Nakakarami ka kay Nanay Mamaya ang kakain, mamaya ulit kakain. Bumalik ka na dyan. Nanay wag iihi At tinatanggal ni Nanay yung diaper Sige, dyan ka. Oo, sarap naman ng kanyang higaan naka-airbed Nalimutan ko kagabi, meron nga palang pinabaon sa akin ng asawa ko na balot para pampalakas ng tuhod. Nalimutan kong kainin, kaya ngayong maga, sabay ko sa pakulo ng tubig para sa kape, yung dalawang balot na pinabaon sa akin. Ay, sarap ng umaga. Tapusin na natin ang kailangan tapusin para na sa ganon. Pag uwi, upload na lang. Tingnan ko lang kung ilang percent pa yung ating Blue Witty. 56%. Matagal-tagal pa yan. Kaya pang makatapos. Kaya gusto kong dagdagan tong ating AC60 ng isa pang B80 para dalawang B80 para mas malaki yung capacity niya. Kasi in the future, yung plano ko na halimbawa, kung saan man ako magtagal na lugar, syempre may mga walang internet connection or data or signal ng ating mga network dito sa Pilipinas. So ngayon, naisip ko kung halimbawa magkaroon man ako ng Starlink, kakailanganin ko rin syempre ng extra power na pagsasaksakan ng Starlink. Kaya kailangan ko talaga i-maximize yung Blue Witty AC60. At si Blue Witty na bahala dyan. Asya, pagpatuloy ko muna ang aking edit para makatapos na. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called a cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. Time check, alas 9 ng umaga at pinapakain ko na yung dalawa Nilabas ko na rin yung kanilang AirPod or airbed. Nasa ganun ay maaraw-arawan naman tong dalawang to. At saka, itong si Nanay, hindi pa rin dumudumi. Para pagka gustong dumumi, dito na lang. At pupulutin ko naman Uy, Kopi, di mo pa inubos to. Malandyo ka naman. Diba? Pagkatapos kumain, diretso higa agad sila dun Mas goods. Para kita ko na rin habang nag-e-edit ako. Maya matatapos na ako, malapit na. Tapos na sa wakas. Ay, 12:30 ng tanghali. Meron pa tayong 30 minutes para magligpit ng ating mga gamit para makapag-check out na tayo. Render na natin to. Rendering in progress. Halos mga 20 minutes bago matapos yung pagre-render. Sakto naman sa oras natin. Chat, ako mag-ano na. Iligpit muna. Unahin ko muna ligpitin yung mga nasa loob nito. Ilabas ko muna din yung cot bed at saka yung laptop. At mamaya pa natin ito matitiklop. Panguhuli natin ito. Ito muna pating tent at saka itong awning. Para all goods na tayo. Ay, thank you Lord
sa lakas at saka sa magandang lugar na to na napakatahimik at nakatapos ako ng isang video. Oh, kamusta naman kayong dalawa dyan? Enjoy naman kayo dyan ang sarap? Ang sarap dito? Talaga naman love na love nyo na yung bagong bed nyo Oh. Kanina kasi medyo umaambon-ambon. Pinasok ko kanina sila dun sa loob. Di nabasa kanina yung kanilang airbed. Ngayon, nung umaraw-araw, ang bilis na tuyo. Nung nilabas ko, dito ulit sila. Dito muna Mag-ayos lang ang daddy ng mga gamit. Maghahakot na ulit tayo. Ako lang pala maghahakot. Pero kayang-kaya yan. Ay. Alauna na ng tanghali at hindi pa ako tapos. Pero nauna pa yung aking nare-render. Tapos na. Siguro naman pagbibigyan tayo kahit late check out tayo kasi solo lang naman tayo dito Tinignan ko kung ilang gig yung mismong size ng aking video. Nasa 80.7 GB pala. Pero mabilis lang naman yan at sabay naman tayo mag-upload And ang natira sa ating Blueity ay may 19% pa. Cha-charge ko pa to sa bahay. Di ba nakatapos tayo ng isang video sa isang full charge itong AC60 tsaka B80. What more kung meron pa tayong isang B80. Sigurado mas marami pa matitira dyan. Sa wakas. Medyo napagod ako dun 2:00 na ng tanghali at naimis ko na lahat ng kailangang imisin. Na natitira na lang ay 2 kong alaga at saka yung kanilang airbed. At nakapagbayad na rin naman ako kay ate nung kulang ko yung 185. Bale 285 pala yung aking stay dito ng overnight. At mabilis lang naman itong itiklop Ito lang 2 ang inaalala ko at makulit Mabili at titiklopin na yan. Para tayo makalarga na. Mag-upload pa tayo sa bahay. Mabili, wait lang. Bumalik pa ulit. Oo, dyan ulit kayo hihiga. Walan nyo naman. Teka lang, kailangan na nating umalis. Ayaw umalis. Teka lang. Talagang love nyo na tong yung Outas airbed nyo Mabilis lang naman tanggalin lang yung mga connector Tapos, para ma-deflate, pangalawang takip. Tabi. Ating titiklopin na muna. Talaga naman si Kopi, Aalis na tayo, ano ka ba? Napakakulit. Ayaw pang ipatiklop. Oo, isa ka pa. Nanay, paano ako matatapos niyan? Sabi ko ala. Mahalan nyo itong 2 to. Tabi. Para mabilis ma-deflate kung saan yung ulunan, yun yung huling sa tiklupan. Humabol pa. Talaga naman. Nanay! Naghahabol na tayo sa oras Okay na, natiklip na kagad. Kailangan na lang para hindi bumuka. Okay na. Nakatiklop na ang ating Outas Outdoor Dog Airpad. Ang haba naman, pwede bang airbed na lang para sa aso? Tara na. Halan nyo kayo. Yung airbed nyo na lang titiklopin. Pinagtagal-tagal pa nitong 2 to. Ayaw pang umalis dahan-dahan. Bilis at baka abutan pa tayo ng ulan yung ating dadaanan maputik. Bili. Mapapasaba ka na naman, guwapa. Ingatan mo kami, Lord, gabayan mo kami paglabas hanggang makauwi na po. Butit dito sa mismong campsite hindi naman basa ang lupa. Maraming salamat po. Wala na ba tayo nalimutan? Okay na? Yung tubigan nyo. Nandito yung tubigan nyo. Tara na. Teka lang. Hindi kakasya ang tok-tok doon sa gate. El Campamento de Flores Campsite. Anika. Parang 2 campsite na lang yung hindi natin nakapag-campingan dito sa sa lugar na to. Yung isa sa katabi nito, tsaka yung sa may dulo. Malay nyo naman, sa mga susunod na camping natin, kaso, yung daan kasi. Ito na naman tayo.
Dahan-dahan lang. Ha? Yung safe na takbo lang. Kailangan yung dalawang gulong natin sa likod nandito sa may dalawang sementadong tabi. Kasi kaya na may tulak nung hatak ni Guapa kung halimbawa bumahura man yung gitnang gulong natin yung sa harapan. Kaya kung kayo ay pupunta rin dito ng nakatuktok at ang gamit yung tuktok ay yung dati kong gamit na maliit ang gulong, make sure na dapat meron kayong tagatulak. Ito na naman. Kung saan tayo umano doon din tayo bumuslot. Yun lang naman yun nung tayo nabahuray doon sa parting yun Pero dito sa may harapan, meron pa dito sa harapan. Ang pagkakamali lang naman natin dito nung idinaan natin sa parting gitna yung likurang gulong Teka lang, paano ba? Ang diskarte natin. Ito na yun Pwede ba dito sa gilid? Parang kaya naman. Kasi nakakatakot yung doon Uy! Okay. Nakakatakot yung gilid Baka mamaya hindi natin makontrol Dumaretso tayo dun sa may pababa na yun Ito pa. Makapal-kapal na putik to. Walang niya ang hawak ko sa manobela. Talagang mahigpit Nalalaban dun sa putik Handahan. Okay. Hoy, okay lang ba kayong dalawa? At ba i-relax lang pala tong dalawa dito sa likod? Tiwala lang, no? Coffee, tsaka nanay, no? Tiwala lang kay daddy. Konti na lang. Pag narating na natin yung sementado palabas na tayo. Ito yung mahabang kinayod ko. Saan ako nito? Ito yung malambot Kaya yan. Basta nakaano ang ating gitna. Ay, malalim yun, malalim. Okay! Woo! Thank you. Lakas mo, Guapa! Meron pa ba? Ito pa. Teka lang, isang diskarte. Konting diskarte lang. Teka lang. Ayan. Oy. Okay. Sa tuwing nakikita ko yung putik sa gitna na pinagkayuran ko kahapon kinakabahan ako Napapabuntong hininga ako Ay, konti pa. Okay, ito na yun. Woo! Labas na. Thank you, Lord. Hoy, huwag na magulo. Ito na, malapit na tayo sa labas. Sa wakas. Pansada na tayo. Yeah. Teka lang. I-tire check muna natin kung ano yung tsura ng ating gulong. Tingnan nyo Grabe na naman ang putik. Tatlong gulong, putikan na naman. Pero okay lang yun. At least nakaalis na tayo doon. Nakalabas na tayo. So paano? Sana nagustuhan nyo naman itong ating pinuntahang campsite sa El Campamento de Flores campsite dito sa may Cabinti, Laguna. May madaanan ako ditong car wash or yung 5 pesos car wash is masisiritan ko muna rin to si Guapa at ang dumi. So hanggang dito na lang muna ulit ang ating camping. At kasama ko ang aking dalawang alaga na si Gianni at si Kopi. Sana ay natuwa at nag-enjoy kayo sa ating camping. So paano? Kita-kits ulit tayo sa susunod nating Tuk Tuk Life Camping Adventures. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa!